Sa EDSA People Power Monument, malakas din ang panawagan para ipagtanggol ang demokrasya. Kabilang sa mga nakiprotesta ang ilang kongresista. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live mula sa EDSA People Power Monument. Joan, ano ang ganap dyan? Well, Lord, bukod sa pag-alala ng pagsupil ng diktadurya sa bansa noong martial law at pagbibigay pugay sa kabayanihan ng mga Pilipino ngayong ginugunita natin ang 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution, kasama na rin sa mga naging panawagan ng mga nagsipagdalo dito sa pangatlong trillion peso march sa People Power Monument ang pagsugpo sa korupsyon at pagbabawal sa political dynasty sa bansa. Sa pang-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, nananatiling malinaw ang sigaw ng taong bayan. Labanan ng korupsyon at panagutin ang mga tiwali at kurakot. Bitbit din ito ng mga mambabatas at miyembro ng political groups na nakiisa sa pagdiriwang ng EDSA 40th anniversary. Maagang nagsipagdating sa EDSA People Power Monument sina ML Portillo's Representative Laila De Lima at Akbayan Portillo's Representatives Chel Jokno at Percy Sandana, na nag-alay din ng mga mensahe para alalahanin ang kabayanihan at sakripisyo ng maraming Pilipino, lalo na noong panahon ng batas militar. Kung matatandaan po natin ay isa sa pangako ng EDSA, wakasan ang korupsyon at singhalaga nito, wakasan ang dinastiya. 1987 Constitution, malinaw ang mandato, wasakin, tapusin ang mga dinastiya sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon natatrapik pa ang reformang ito. Pinakita natin sa buong mundo na kayang-kaya natin harapin ang mga tangke, mga baril at mismo ang diktadurya sa lakas ng sambayanang Pilipino. 40 years na po, pero andito pa rin tayo sa kalsada. Kaya ang tanong, bakit ganito? Nabigo ba ang revolusyon? Ang EDSA po ay hindi naman lang tungkol sa pagtatalsik sa isang diktadurya, hindi pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas. Nanindigan naman si De Lima na patunay ang tagumpay ng EDSA Revolt para mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na namamayani umano sa bansa ngayon. Ilan pa lang ba ang mga napapanagot? Ilan pa lang ba ang mga nakukulong? Nasaan yung mga big fish at mga mastermind? So, and then ano na nangyari sa ICI? Yung mga ganon, diba? And then wala rin yung nangyayari dun sa aming sinusulong na ICA-IC bill. So yung pananagutan, the core message that I would really want to stress. Bandang alas 8 ng umaga, nagmarcha ang mga mambabatas kasamang iba't ibang grupo tulad ng Akbayan at Liberal Party. Marami rin sa mga nagsipagdalo, martial law witnesses at babies. Para sa magkapatid na sina Cecil Abis at Benji Abis na nakilahok sa People Power Revolution noong 1986, mahalaga na manatiling buhay ang diwa ng EDSA dahil pundasyon anya ito ng pagkakaisa ng mga Pilipino para supilin ang katiwalian at diktadurya sa bansa. Mahalaga talaga para maituloy natin yung mga nasimulan na since the EDSA 1 at wag mamatay yung mga meeting natin, mga mission. Hopefully, it was an educational process para magising sila. At sana magpatuloy yung ganun mga events, ganun mga kahit maliliit na pagtitipon para matuto ngayon lalo na yung mga kabataan, bakit tayo nagsa-celebrate? Ano yung mahalaga? At madala nila ang mga learnings na yon hanggang sa eleksyon dahil malapit na ang eleksyon. Sabi nga ng kapatid ko, nag-uusap kami, itong democracy na to, dahil pinaglaban natin ito nung panahon ni Marcos, na dictatorship, wala nang democracy. Kaya tayo narito ngayon dahil pinaglaban natin. And we have to keep the spirit alive. Yung mga kabataan natin, gusto natin pakita sa kanila na tayo, concerned tayo sa generation nila. Inalala din nila ang kanilang mga naging karanasan noong unang EDSA Revolt. Nung EDSA 1, syempre student pa ako, naitulong ko lang doon, nakapagbigay kami ng pagkain sa mga sundalo. Nilusot namin sa butas ng kampo, mga ating banana queue yun eh. And then nung libing ni Nonoy Aquino, dumaan yung sa harap ng UST. So nandun kami sa kalye. Lumabas kami ng eskwelahan namin, ng classes.
So naki-join kami sa pagdarasal at pagiging kaisa ng iba pang mga tao sa pagdadalamhati ng panahon na yon. Natanong din natin sina Representative De Lima at Kiko Aquino T na apo ni late Senator Ninoy Aquino kung ano ang kanilang reaksyon sa gagawing pag-aaral ni Pangulong Bongbong Marcos na institutionalize itong February 25 bilang regular holiday. Kasabay ng paghahain ni De Lima ng isang panukalang batas na gawin na ngang regular holiday every year itong February 25. Ani De Lima, it's a good step for the Palace and the President himself to seriously study the matter. At umaasa raw siya na matapos ito agad ng Pangulo dahil dati rin namang idinedeklara bilang national holiday ang People Power Commemoration. Pero si D tila hindi kumbinsido sa ginagawang pag-aaral ng Pangulo. Mars Soto, hindi nga ako sigurado kung nagbabasa siya talaga ng batas. No? Pero kung nagbabasa siya talaga, then yun, mabuti na binabasa niya yun. Pero base nga sa ginagawa niya, na siya naman yung nagpasya na gawing special non-working holiday. 2 years ago siya yung nagpasya na gawin itong holiday economics. So talagang in the past, mahal lang siya dito. Nag-iwan din si dating CBCP President Cardinal Pablo Virilio David ng mensahe para sa 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Hindi niya na raw ikinagulat na hindi ito idineklarang special non-working holiday ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba ang ibinagsak ng EDSA People Power? Diba? Obviously, because kung nandoon pa rin sila sa ilusyon na yung years of dictatorship were the golden age of Philippine politics, ilusyonado kayo. Please wake up. I mean, this government benefited from EDSA. Sumumpa sila sa konstitusyon na nagpabagsak sa diktadura. Well, if you don't want to celebrate EDSA, we will celebrate EDSA. Bagamat hindi nga idineklarang special non-working holiday ang EDSA Revolt, ngayong taon nanindigan naman ng Malacanang na mananatili na itong parte ng kasaysayan at hindi na raw mabubura ang mga naganap noon. Ang reaksyon naman ni David dito ay hindi raw talaga mabubura ang kasaysayan kahit na ang palasyo pa ang mag-attempt na gumawa nito. Bukod kay Cardinal Ambo ay nakiisa rin dito kanina sa People Power Monument at sa Trillion Peso March ang iilang mga legendary OPM artists tulad na lamang ni Lea Navarro at ang Apo Hiking Society. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa EDSA People Power Monument. Balik sa iyo, Willard. Joan, may happening pa ba dyan ngayong gabi at may impormasyon ba kung kailan ang susunod na pagkilos ng grupo? Willard, mga bandang alas 6 ng gabi na natapos ang programa nitong pangatlong trillion peso march at ayon kay D, magsasagawa pa sila ng mga future protest at iba pang mga klase ng pagkilos para patuloy na ipanawagan itong pagsugpunga sa korupsyon at pagbabawal sa political dynasty sa bansa. Willard. Maraming salamat sa iyo, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa EDSA People Power Monument. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.